Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na warning para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Take care to guard against all greed. Iwasan daw natin ang kasakiman sapagkat ang kasakiman ay delicates nga naman. Sa Romans 1:29, mapapansin po ninyo, St. Paul placed greed alongside with murder. Parang magkatabi lang yung dalawa. Greed, hate, murder. Sa 1 Timothy 6 verse 9 ay sasabihin din ni St. Paul kung papaano yung labis na paghahangad ng mga material na bagay, lalong-lalo na ng yaman, ay po pwedeng mag-lead sa atin sa kapahamakan maging sa kamatayan. Hindi po marites yan. May mga pruweba dyan. Hindi nga ba't greed, kasakiman ang dahilan kung bakit si Satanas ay naging si Satanas? Hindi nga ba't greed, kasakiman ang dahilan kung bakit nagkasala si Eva at si Adan? Hindi nga ba't greed, kasakiman ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel? Kung bakit pinatay din ni Ahab, ni Jezebel, si Naboth upang mapasa kanila ang kanyang ubasan? Kung bakit dahil din sa kasakiman, nagkasala si Haring David. Nahalo niya. Nahumantong pa sa pagpapatay sa asawa ni Bathsheba. Kasakiman din ang dahilan kung bakit nagpapatay si Herodes ng napakaraming mga bata nung kanyang kapanahunan. Kasakiman din ang dahilan kung bakit ipinagkanulo ni Judas si Kristo. Come on! Mula noon hanggang ngayon, sinisigurado ko po sa inyo, kasakiman ang isa sa pinakapunot dulo ng paghihirap, broken relationships, walang pagkakontento ng tao, kamatayan sa buhay na ito. Kung bakit hindi tayo natututo? Ano? Ayaw nating maniwala kay Kristo? Alam po ba ninyo na majority sa mga teachings of our Lord Jesus Christ ay about riches? Hindi ba tayo naniniwala sa mga karanasan ng ibang tao? O baka denial pa tayo na kung minsan biktima na tayo nito, baka sakim na rin tayo, Father? Anong sakim? Let me help you. Sakim ka na kung wala kang iniisip araw-araw, napapaginipan mo pa yung pera. Sakim ka na kung nakararaos ka naman kahit papaano araw-araw pero hindi ka nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing ikay magdarasal. Lagi ka pang humihingi, hindi ka man lang makapagpasalamat, puro ka pa reklamo. Sakim ka na kung ninanais mo pa yung meron yung iba na meron ka na naman, sobra-sobra na. At kahit na mawala sa iyo yung hinahangad mo mula sa iba, okay ka na. Pero yung sa kanila, kailangan nila. Yan ay sa kaso ng mga division sa mana. Marami ka na. Sakim ka na kapag nag-i-improve ka financially, pero nag-deteriorate ka spiritually. Nakakalimutan mo nang magsimba, magdasal. Sakim ka na kapag gagawa ka ng masama. Madagdagan lang yung iyong ari-arian. Kahit pa maargabyado mo ang ibang tao dyan, kahit pa mga taong mahalaga sa iyo. Sakim ka na kapag ang mahalaga sa iyo ay ang cash mo at hindi ang karakter mo. Sakim ka na kapag napapabayaan mo na ang pamilya mo, pati na ang sarili mo dahil sa negosyo sa trabaho. By the way, hindi lamang po sa pera ito, ha? Pwede rin sa atensyon, sa ibang bagay, sa kapangyarihan, sa posisyon, etc. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, all kinds of greed, because greed has many faces. Eh kahit nga yung mahirap, pwede magkaroon ng greed. Tingnan po ninyo sa Ebanghelyo. Sino ba yung sinermo na ni Kristo? Ang nag-occasion kay Kristo para mag-sermon tungkol sa greed. Lagay ko sa konteksto. Nangangaral siya about love, about the kingdom of God. Ang daming mga values na pinapangaral si Kristo. All of a sudden, someone stood up from the crowd. Sabi, Panginoon, sabihin mo nga sa kapatid ko, i-divide na yung mana ko, bigay na sa akin yung mana ko. Parang ganito, nagsasermon ako ng ganito. Ang ganda ng pinag-uusapan natin. Biglang may tatayo, Father,
Punta ka nga sa amin, sabihin mo sa magulang ko, ibigay na yung mana ko. Ano kinalaman ko sa mana ninyo? Hindi ang punto dito, mahalaga yung pinag-uusapan. Kingdom of God, about generosity, baka about forgiveness. Bigla kang sisingit. Ang ilalagay mo sa topic, pera. Mahalaga ba yung pera? Mas mahalaga ba yung pera kaysa mga gintintong aral na sinasabi ng Panginoon? Kaya siya sinermonan eh. Hindi yung allegedly, yung nag-hold ng mana niya. Kundi siya. Kaya po pwedeng kahit gipit ka sa pera, po pwedeng sa mata ng Diyos, sakim ka. Ang problema sa atin, nahirati tayo, ito yung sinasabi sa atin ng mga commercial. Kung magkakaroon ka lang nito, magiging masaya ka. O di ba ganyan tayo eh? Pag nakabili ko ng sasakyang yan, magiging masaya na ako. Kapag napagawa ko yung bahay na ganito, magiging masaya na ako. Kapag nabili ko yung bag na yan, ako, magiging masaya na ako. Iipon ako. Kapag napangasawa ko yan, magiging masaya na ako. Naging masaya ka nga bang totoo? Huwag na nating pag-usapan yung bahay, yung car, yung bag, o kahit anong gamit. Pag-usapan na lang natin, yung asawa mo, naging masaya ka ba? Parang hindi ka naman masaya. Kaya pala, dati, ang pinakamalakas na uminom, tagay pa, party-party, yung biyanan mong lalaki. Yung pinakamalakas sumalakak, sayang-saya, yung biyanan mong babae. Yung pinaka-ganadong magsayaw, yung kapatid ng asawa mo, sa reception ng kasal ninyo, natatandaan mo? Bakit? Bakit sila ang pinakamasaya? Kasi wala na pala silang problema na ipasa na nila sa iyo. Joke. Pero yung bang having much, having more, accumulating many things, or just entering into these relations, will those things truly make us happy? Ano sabi ni Jim Carrey? Non-spoken. Hindi yun. Sabi ni Jim Carrey, I think everybody should get rich, should be famous, should be able to do whatever they wanted, whatever they ever dreamed of, so that everyone will realize it is not the answer. Huwag na tayo lumayo sa first reading na lang. Anong sabi dito? Vanity of vanities. Ito ay Hebrew way of exaggerating things para mag-gets natin yung message. Para bang sinasabi, ano yung holiest place? Edi yung Holy of Holies. Yung pinakamatinding hari, edi yung King of Kings. Pag sinabing vanity of vanities, walang kwenta! O yung kasukdulan ng walang kwenta. Yun ang ibig sabihin ng vanity of vanities. Sinong nagsulat nito? According to the tradition, si Solomon. Ano ang pinatutungkulan ni Solomon sa vanity of vanities? Lahat ng bagay. Pero, pinakauna, alam nyo kung ano? Isa-isahin natin. Kayamanan. Remember, si Solomon ang isa sa pinaka-naging mayaman sa sandaigdigan. So much so, na yung mga silver sa Jerusalem dati, nung kanyang kapanahunan, parang mga alikabok na lang. Ganon siya kayaman. Ano pa yung vanity of vanities para sa kanya? Karunungan. Remember, yun ang hiningi niya sa Diyos. Give me wisdom. Pero para sa kanya, kahit napakatalino niya, wala pa rin kwenta yan. Ano pa yung vanity of vanities? Asawa. Remember, siya ang pinakaunang lover boy. 700 ang asawa, 300 may mga eskapetse pa. Idol! Joke lang. Pero anong sabi niya? Walang kwenta. Don't get it wrong. Hindi sinasabi ni Solomon, hindi sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang magtrabaho. Huwag ka nang mag-ipon, huwag ka nang magnegosyo, huwag ka nang mag-aral ng mabuti, huwag mo nang abutin ang mga pangarap mo sa buhay, huwag ka nang lumagay sa isang magandang Hindi yun. Ang sinasabi dito, blessings ang lahat ng yan, lalong-lalo na sa mabuting paraan na nakukuha at pinagsisikapan din naman. Kaya lang, hindi dapat mawala ang pinaka-source ng lahat ng yan sa picture o sa larawan. Ang Diyos. Kaya nga ano ang title ng talinghaga? The Parable of the Rich Fool.
Bakit rich fool? Ang Diyos ang nagsabi. Ang nagsabi sa mayaman, tanga. Tanga ka. Bakit tanga? Hindi dahil bobo. Madiskarte ito. Kaya nga napalago yung negosyo. Hindi naman din ini-insinuate na ito ay gumawa ng kabalbalan sa ibang tao. Pwedeng talagang sikap ito. So bakit tanga in the eyes of God? Ang key dito ay yung karugtong ng sinabi ng ating Panginoon na warning. Take care to guard against all greed. For a man's life does not consist of his possessions, no matter how rich he is. Yun yung keywords. Ang ibig sabihin nun, ang buhay, gaano ka man kayaman, ay hindi lang dito. Saan mo dadalhin yan? Kung sosolonghin mo lang, may kapwa ka, bakit hindi mo i-share yan? Yun ang madadala mo sa langit, hindi yung mga na-acquire mo, kundi yung mga ibinigay mo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ang yaman ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Ang makakount sa kabilang buhay, hindi yung mga narating mo, kundi yung mga narating ng ibang tao dahil sa tulong mo. Ang i-accept doon, hindi yung cash mo, kundi yung mabuting karakter mo. Ang papalakpakan sa kabila, sa walang hanggang buhay, ay hindi yung idea na ikaw ay pinaglingkuran ng maraming tao, kundi yung idea at katotohanang naglingkod ka sa maraming tao, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Yun ang dapat mong pakaisipin. Hindi lamang niya naisip o hindi naisip na may kabilang buhay eh. Kaya hindi niya naisip na may kabilang buhay, ang focus niya, sarili lang niya. Kahit ang Diyos, hindi niya naalala. Anong sabi sa Psalm 14 verse 1? The fool has said in his heart, there is no God above. Hindi naman sinabing tahasan nung mayaman sa Ebanghelyo, walang Diyos. Pero sa kanyang ugali, sa kanyang attitude, sa mga salitang binigkas niya, yaman ko, ari-arian ko, kamalig ko, magsasaya na lang ako, puro ako, akin ko. Sentro ang sarili. Wala siyang Diyos kundi ang sarili niya. O hindi ba't katangahan yan? Kasi gaano ka man kayaman, sasabihin ng Panginoon sa iyo in time. Kala mo Diyos ka, ako ang Diyos. Kahit gusto mong extend pa ang buhay mo, kung ayaw ko may magagawa ka, I call the shots, hindi ikaw. Saan mo dadalhin niya ang mga yan? Not just that. Wala namang masama, be merry, eat, drink. Pero life is more than that. Yes, magiging masaya ka. Ito yun Kain ka, inom ka, magpakasasak, okay lang naman yan. Pero kapag ang buhay mo at ang kaligayahan mo ay dyan lang, marami kang mamimiss na mas mga magaganda at malalim, mas fulfilling na kagaligayahan. Sa pagkatandaan natin, ang tunay na kaligayahan ay hindi maibibigay ng material na yaman. Kaya nga sinasabi, upang gusto mo na maging mayamang totoo, dapat meron ka ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Totoo naman Pag mayaman ka, makakabili ka ng masarap na inumin at pagkain, pero hindi automatic na makabibili ka ng kalusugan. Makabibili ka, halimbawa, ng mga magagandang aparato, pati ospital bilhin mo, pati doktor bilhin mo, pero hindi mo madudugtungan ang buhay mo. Si Michael Jackson, napakaraming doktor. Higit 30, araw-araw tinitingnan siya. Kahit yung kakainin niya, mina-microscope pa para matiyak. Tatanda siya na 150 years old. Namatay siya 50 years old. Diba? Walang nagawa yung mga malalaking ospital at magagaling na doktor sa Amerika. Walang nagawa yung pera niya. Pwede kang bumili ng mamahaling relo, pero pag oras mo na, hindi ka makabibili ng time sa mundong ito. Pwede kang makabili, mayaman ka, mga acquaintances lang, pero hindi ka pwedeng bumili automatically ng tunay na kaibigan. Pwede kang makabili ng mga makakasama, kung minsan sa iba may involved na pagtatalik pa, pero hindi ka pwedeng bumili ng tunay na pagmamahal. Pwede kang makabili
ng posisyon mo sa kahit anong samahan. Pero hindi ka makabibili ng satisfaction. Alam mong pinaghirapan mo yung narating mong yan. Pwede ka makabili ng serbisyo ng ibang tao, pero hindi automatic ng loyalty ng mga taong ito. Pwede kang makabili ng mga bonggang-bonggang bagay, pero hindi ng kakontentuhan. Kahit sa mga simpleng bagay, pwede kang bumili ng panlabas na kagandahan, pero hindi ng panloob na kagandahan. Ng panlabas na kaligayahan, pero hindi yung mas malalim na kaligayahan kahit may mga problemang nararanasan. Pwede kang bumili ng bahay, pero hindi ka automatic makakabili kahit gaano kaganda ang bahay mo, kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka makabibili automatic ng isang tahanan. Pwede kang bumili ng maraming bagay na pwedeng ikasaya ng asawa mo, ng mga anak mo, pero hindi automatic magiging faithful ito sa iyo, yung asawa mo, at irerespeto ka at aalagaan ka hanggang katandaan mo, hanggang kamatayan mo ng mga anak mo. Hindi garantiya ang pera mo. Yan sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 20, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Kasi may mga pangangailangan tayo sa daigdig. Mag-withdraw ka sa bangko sa daigdig. O yun, kailangan mong pagkain. Ayan. Kailangan mong paaral. Ayan. Magandang nag-iipon. Hindi sinasabing huwag kang mag-iipon. Pero tandaan mo, may mga mas mahalaga tayong pangangailangan sa mundo. Ang paghuhugutan mo, hindi yung bangko dito ang inipon mo, yung pera mo, kundi yung matters of God na sa langit, sa barn sa langit, sa bangko sa langit, yun ang ibibigay ng Diyos sa iyo sa kabilang buhay at habang nabubuhay ka dito. Father Fidel, gusto mo ng contentment? Ayan. Father Fidel, gusto mo ng happiness? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pakikisama sa mga tao? Okay, sige, paggagawa natin ang simbahan mo? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pagmamahal sa pamilya mo? O sige, alagaan ko pamilya mo? Yun, hindi mo makukuha sa pera yun. Let me end with this. I was blessed na na-invite ako ng isang pamilya. Noong una tumanggi kasi ko, hindi ko naman din kakilala. Pero sa kakapilit ng isang anak, pumunta na rin ako. To cut the story short, namatay po yung ginang sa pamilya, yung misis, at yung nanay ng 3 anak nila. Okay na po yung mga anak, okay na sila. Blessed ako kasi napakabuting pamilya. Malapit sa Diyos, maraming tinutulungan mga simbahan at pare. Ang daming mga kaibigan na mabubuting tao rin naman. Tumutulong sa mga nangangailangan ba sa aking mga nababalitaan. Napakasimple. Hindi ka maiilang kahit mayaman. At napaka-close nila, ha? Ang sabi nung isang anak, Father, lumalabas kami madalas bilang pamilya, pero kapag kulang ang isa, hindi kami natutuloy. Kaya mauobliga ka na sumama. So ganun sila ka-close. Tapos kapag peace be with you, lahat, nagkikiss. Yan, lahat. Tatay, hinahalikan. Yung mga magkakapatid, kahit lalaki sa lalaki, naghahalikan dito sa chick. Kahit yung mga magbilas. Ganun sila ka-close. Ganun sila ka-close. Ang gusto kong ikwento ay ito, nung namatay na nga, yung babae, nagsalita yung lalaki, yung asawa. Ang sabi ng asawa ganito, with all honesty, kitang-kita mo alam mo, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Alam mo yan. Ganun magsalita. Walang kumontra. Yung ibang mga kabataan, ikakasal pa lang, kailanman hindi kita pagtataksilan. Sabi ng mga abay, wow! Ito talaga, genuine. Mararamdaman mo. Wala akong minalik. Mga misis, di ba? Yan palang kayamanan na, yung alam mong ikaw lang ang babae sa buhay at sa puso ng mister mo. Yan palang kayamanan na. Mga anak, yan palang kayamanan na yung tatay mo talagang minamahal ang nanay mo. Yan palang kayamanan na. Ito na, nagsalita na yung mga anak. Isama na natin yung mga apo kasi marami sila Alam po ninyo kapag nakikinig tayo sa eulogy, I guess you'll agree with me. Pag maraming nagsasalita, mainip ka na Bakit? Yun at yun na sinasabi Mabuting magulang, mabuting nanay, mabuting miss. Hindi. Kapatid,
Ang daming nagsalita, iba-iba yung sinabi. Iba-iba. Ang daming mga magandang alaala. Wala yatang naulit Kaya nagka-interest talaga akong makinig sa kanila. So, ibig sabihin, ganun ka makapagmahal. Si nanay. Lahat ng anak niya, tinrato niyang magkakaiba. Don't get it wrong. Pati mga apo niya, tinrato niyang magkakaiba according sa pangangailangan nila. So, same amount of love, same kind of love, but different phases, expressions of love. At yung mga manugang, umiyak, hindi. Ngumawa. Na parang ang namatay ay tunay nilang nanay. Kaya nung magkakayakap sila pagkatapos ng misa, pinay-offer ko, sabi ko sa kanila, sigurado ko makakaya ninyo. Iyak lang sila. Maniwala kayo, makakaya nyo. Iyak lang sila. Tapos sabi ko, makakaya ninyo kasi mayaman kayo. Parang hindi sila naiyak. Pero bigla akong dinugtong, kasi mayaman kayo sa pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Yun ang kayamanan ninyo. Yun ang magsasalba sa inyo. But then, briefly na lang, habol ko lang. Ang isa sa mga definitions pa ng katangahan ay yung sinabi ni Albert Einstein. Tatagalugin ko na lang. Yung paulit-ulit mong ginagawa, pero nag-e-expect ka na magkakaroon ng ibang resulta. Pag ulit-ulit mong ginagawa, ano yun? Magkakaroon ng ibang resulta? Tanga ka. Baguhin mo para magkaroon ng ibang resulta, kapatid. Paulit-ulit na lang. Sa Biblia, mula sa ating karanasan, alam natin, yung kasakiman sa pera, yung kasakiman sa posisyon, yung kasakiman, yung hindi mo iniisip na ang Diyos, pati na nakasasakit ka na lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa'yo, hindi yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Bakit inuulit-ulit pa rin natin ang kamaliang iyan? Bakit hanggang ngayon tinitiis mo yung kapatid mo na dapat mong tulungan? Bakit hanggang, alam mo yun, paulit-ulit na lang. Nag-e-expect ka ng kaligayahan? From that, tanga ka. Kapatid, buti sana kung tao lang ang magsasabi sa atin ng tanga, pwede kang magkailang, tanga, hinggit ka lang. Paano kapag ang Diyos na ang tumawag sa ating tanga? Nako, matindi yan. Ang ibig sabihin yan, alam niya, marami kang namimiss at mamimiss sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Naaawa siya sa iyo, hindi kanya inaasar. Naaawa siya sa iyo. Alam po ninyo ang impyerno, hindi naman siguro, yung kumukulong asupre, ang simula ng impyerno ay sasabihin ng Diyos sa iyo, ito yung mga na-miss mo dahil sa kasakiman mo. Na dapat na-achieve mo, na dapat naranasan mo kasama ng mga taong mahalaga sa iyo, yun ang simula ng impyerno. Marami sa atin dito ang may kakilala ng babae. Tapos yun, suwail na anak, ganit na kapatid. May mga kakilala tayong ganyan na namatay na. Kung minsan sinasabi natin, saan man sila naroon, palagay natin masaya sila. Palagay mo talaga? Paano kung hindi? Paano kung mabubuhay lang sila? Sasabihin nila sa atin, maging faithful ka sa asawa mo, wag mo akong gagayahin. Maging mabait ka sa kapatid mo, wag mo akong gagayahin. Irespeto mo mga magulang mo, wag mo akong gagayahin. Kasi nagsisi ako, huli na. Wag mo akong gagayahin. Kapatid, okay lang sanang masabihan ng tanga. Pero papaano kung kasama sa katangahan yung marami at malaking pag-isihan? Lalo pat pwede namang hindi humantong sa ganyan, sapagkat ang Panginoon at ang ating mga karanasan ay hindi naman kulang. Pero hindi mo pa rin pinakinggan. Walang dahilan sa katangahan na ganyan. Ito sanang hiligin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Aalisin ko ang aking pagdududa. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Sapagkat para sa Kanya, mahalaga ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang sama. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, humihingi kami sa iyo ng magandang kalusugan. Sana humaba pang aming buhay. Humihingi rin kami sa iyo ng magandang oportunidad, trabaho, negosyo, magandang kita. Hindi po kami nahihiya kasi alam namin kung pagsisikapan namin, hindi naman ito masamang talaga. Biyaya ito. Pero sana, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng mga biyayang ito, huwag kaming makalimot sa iyo. Huwag kaming malayo sa iyo. At sa pagbibigay mo ng biyaya, halimbawa ng pera, huwag sanang magkasira ang aming pamilya. Huwag nawang mawala ikaw at ang aming kapwa, ang aming pamilya na pinakamahalaga. Huwag naman sana. Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag lang kami. Hallelujah! Pati ang aming mga mahal sa buhay na parang nagiging sakim na, magising nawa sila. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Hallelujah! Sana ito'y mapagtanto ng mga mahal ko. Hallelujah! Na dapat mahalaga ng Diyos at ang aming pamilya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maaaring matagal, maaaring mahirap. Pero unahin mo ang Diyos at uunahin ka niya. Hindi siya magkukulang sa mga biyaya sa iyo. Laging may grasya. Hindi pa man dumadating ang problema, nandyan na ang grasya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Diyos ang taong inuuna ang Diyos sa buhay niya. Kung lalapit kay Jesus at laging yaman sa pamilya, ang taong iniisip, hindi ang sarili niya, kundi ang kanyang pamilya. Hindi man yun makita ng mga taong sa iyo ay mahalaga. Hindi na ikaw ang magdadala.